1.5 mga kamusta. Dating dito, nasa 1.5. Meron tayong dalawa kasi dyan na ginagamit natin sa pagbistay natin. Meron tayo dito, yung 1/8 kung saan ganito na siya kapino. Yan. So maliliit yung bato niya. Pero pagdating sa 1/2 mga kamusta, ito yung butas nung bistay natin. Okay, bubuuin na lang natin to. Ito 2x5 to na channel bar mga kamusta. Ang kagandahan niya, malakas yung kapit niya dun sa taas kasi may mga nakaabang talaga yan ng mga bakal, mga rebars. Yan no? Diba? Nice one. So yan ang kagandahan ng PVC panels mga kamusta, no? Kasi sa mga nagpapaganda talaga ng kisame natin. Magandang umaga. Ang ganda ng sikat ng araw mga kamusta. Ayan no? Pagpalang umaga sa inyo lahat. Ngayon nga pupunta tayo sa Ifugao Project, Kayangan, Lamot 1, tsaka 3. Punta tayo ngayon doon at check natin yung mga trabaho ng tropa. Magmamotor ako ngayon. Service ko si Sairo. So sasama din si Mami Rose ngayon. Bago siyang kasama natin. Kasi bukas mga kamusta may okasyon kaming, ay hindi, tawag na? Nagmo-moving up yung anak ko bukas. Kaya nakaprepare kami na biyahe muna ngayon. Dito ko lang yun. No, let's go. Play ka muna na. Ko? Magmamotor kami ni Mami. Say hi. Good morning. Dito rin sa Iban. Nag-aantay ng ka-date. Malapit na mag-change oil si Sairo. Diretso tayo ng Kayangan mga kamasama. Dito na nga tayo. Ayan, daming pagmamayaring jeep ni Harbio. Sa kanya yung lahat. Dito rin si Bong. Update tayo dito sa project natin. Kayangan mga kamusta na. Ayan na oh. Yung buhangin namin na-deliver may putik. So mapapansin nyo yung buhangin mga kamusta kapag walang putik saka may putik. Ito walang putik to. Maganda yung buhangin niya. Problema kasi nito pagka may putik, mas marami yung semento na kailangan natin kapag tayo ay nagtatiles. Kasi sa ngayon nagtatiles tayo dito. Ayan, dito pa yung mga tiles natin. So ito yung sa floor tile natin. Nice. Pinamanda na yan. Tapos lilinisan na lang sa kali. I-finish lang naman na ito pagkatapos. Kasi ito, yung railing lang naman na ikakabit. So yung mga rods natin. Ayan, ayos na rin. Okay. Ayan, nagagamit na ng tropa na pagtulugan. Ayan, tingnan nyo to. Malayo sa eskwala tong wall. Kaya may ganyan. Ayan. Kakatingan natin yan hanggang kung saan hindi mababali yung tiles natin. So yan yung mga ayusin pa natin na isa dyan. Okay. So syempre yung guide natin kasi dito, ito naka-eskwala talaga to. Pagkaya niya no. So nakuha lahat ng eskwala niyan. Hanggang dun. Ngayon, dito naman sa may labas. Ayan, pinaka-porch niya. Ayan, okay na. Ayan na lang, maliit na lang yung natitira. Ayan, di ba? Ayan, ayos na to. Baba naman tayo. Bali, yung ginagawa ng tropa ngayon. Dito na. Ito na yung nakaprepare na gagawin. So, nakapag-layout na sila. Ayan, nakapaghalo na rin ng para sa mortar natin. Ito yung level nya. Ito siya. PVC naman natin. Ayan no. Ganda na. Tapos ganun din dito. Ito naka-layout na to. Lalatagan na lang. Itong kisame natin dito, yung PVC dito sa may cove nya. So yun yung mga ginagawa ng tropa ngayon. Tapos dito, ayan, nakapag-frames na rin sila. Okay.
So silipin na rin natin yung kwarto pala. So napag-latagan na rin natin to ng PVC pala. Hindi ko na napasilip sa inyo. Kaya akyat muna tayo. So may PVC na to. Ayan o. Wow. Ano din dito? Diba? Ayan o. Diba? Nice one. So yan ang kagandahan ng PVC panels mga kamasa, no? So, sa mga nagpapaganda talaga ng kisame natin. So kung sakali itong wall na lang niya ang kailangan pinturahan. So yung susunod pa natin dito ay yung PNB pagkatapos lang nung kanyang kisame mga kamasa. Kaya pinapapinturahan ko na muna yan tapos bago natin i-tiles itong kabuuan na ito. Ganda ng kombinasyon. Yan ang kombinasyon na ginagawa ko kalimitan. Yung cove niya, gypsum board, tapos yung high ceiling niya, yan ay PVC panels niya. Okay? Okay. So, bababa na rin kami mamaya-maya lang mga kamastan. At ipapakita lang namin, papayos lang namin yung kung ano pa yung paayos. Walang palibot Ha? Hindi na ako mag-helmet. Ay, hindi pwede. So, tara, baba na rin tayo sa lamot mga kamastan. Pero babali muna daw sila. Okay ba nagyaw? Okay nga, bagas mo tayo. Ikaw? Ado Cortana. So, tara. Ha? Tara. So, akit tayo sa taas. Ay, naririnig ko yung anong tawag nito? Mga marcha-marcha na yan. Yan, no? Pasok tayo dito sa loob. Okay, so update tayo dito sa Lamot 1 project mga kamastana. Ayan, no? So tapos na nga itong tiles natin dito. Yun. So may mga gagawin pa tayo dito mga kamasta. Pero sa ngayon, ang pinapagawa ko ay yung hagdan. Ayan, no? So ito na nga yung hagdan natin. So may natapos na dito last week pero pinarevise ko kay Bro Orly. So ito okay na. At pa-finalize lang naman na to. Tapos lahat ng kapit nito ayusin na lang natin. So ito yung dati, nauna kasi yan. Pero nahuli yung update kaya ayan, papaayos na natin yan. Content, wood-nosing. Yan, oo, magdo-nosing talaga yan. So wood planks kasi ilalagay natin dito mga kamasta. Kung saan saktong-sakto na po ito. Bali dito, umabot dito dati. Kaso nga lang pinadjust ko para mas ma-meet natin yung design na hinahanap ko. At yung design talaga na itong hagdan na to. Tapos yung riser na ito, diretso na. Dati kasi may landing. Pero yung landing niya, mininsanan ko na dito. Tapos dito na rin. Tapos may space na rin dito sa gilid para dun sa cortina. Okay, so ayos na rin yung flooring na ito. Ito pa yung mga susunod natin gagawin. Kamusta na? Yan yung mga gagawin natin na isa. Okay, so yung high ceiling natin ayos na rin. Tapos ito na-cure na rin natin. Wala na yung paggalaw na ito mga kamusta na. Ayan. So hindi na yung kagaya dati nung first na pumunta tayo dito na kung saan pagka gumagalaw ka lulundo. Okay, so high ceiling natin ayos na rin. Ayan. Okay na lahat mga kamusta. Yung pin light na lang natin doon ang ilalagay, tsaka mga center light. So proceed tayo kaagad dito sa ating kitchen sa next week na mga kamusta. Dito na gagawin na natin sa shop din. Tatrabawin na natin to. Okay, ayan, napakaganda na ng kisame natin. So sabi nga ni nanay, naayos na natin lahat ng mga kailangan ayusin dito. Yung pintuan na lang ang susunod natin gagawin pa dyan na isa. So ito yung door na lang gagawin natin dito mga kamusta. At the rest okay na. Assemblein lang natin to. Bali gagawin lang natin dito mga kamusta muna ay yung kanyang mga step mga kamusta. So yan yung gagawin natin. Okay, bubuuin na lang natin to. Ito 2x5 to na channel bar mga kamusta. Yan. Ang kagandahan niya, malakas yung kapit niya dun sa taas kasi may mga nakaabang talaga yan na mga bakal, mga rebars.
para matibay. Abangan nyo na lang to mga kamusta, no? Pag natapos. At ano din, yung sa taas na ito, sakali. Yun din yung susunod ng mga gagawin natin. Okay, so pupunta na rin tayo sa Lamot Tree. Pero daan muna tayo sa Kanto Kusina. So kain muna tayo doon. Last time doon kami kumain mga kamusta, Kanto Kusina. So tara, pasyalan natin. So tara. Kanto Kusina. Dito tayo muli sa Kanto Kusina. So subukan na namin kumain dito kaya babalik kami ulit. Yes, kain na tayo mga kumasta. Sulit oh. Oh. Ako. Ang hirap ubusin. Nakakabusog. Surrender na kami dalawa. Kasi kalahin nyo, yung tatlong tao, ubusin namin. Hindi namin kaya. Solid na solid, no? Ang dami pa naiiwan, pero busog na kami. Okay, pasilip lang natin yung menu nila sa tent. Ayan, no? Meron silang mga kabude, pares, kanto pares, kapatid, kapuso, kompleto yan. So, bisitahin nyo sila sa kanilang FB page mga kamastan. Kanto Kusina dito sa Lamot Ifugao. Pwede kayo magpa-reserve o kayo magpa-deliver kung marapit lang kayo. Pwede. Ito yung naantok na. Itong kalaban namin pagkatapos namin kumain. Sarap matulog. Kaso nga lang nakamotor tayo kaya bawal matulog. Sadyang dinudumog talaga rin dito. Bayad na tayo. Ayan o. Ano po pangalan ulit mo? Venus po. Ayan si Ma'am Venus. Thank you so much. Bumalik tayo dito ah. Asal promise. Basta food say. Sarap. Kaya ako bumalik. Thank you. Sige Ma'am Venus. Yeah, thank you, sir. Mapapanood niya ito ma'am. Okay, so let's go. Busog ako. Wala akong masabi. Yan, Kanto Kusina. Thank you so much. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always Dito na tayo sa site. ROAS 1. So, hindi kami nakagawa sa ROAS 2. Gawa nga nung may okasyon pala sila to. Okay. So, ito na yung mga ginagawa ng tropa ngayon. Okay. So, konting-konti na lang at matatapos na natin yung ilalim. Bali, ito lang naman na yung nilalatagan nila ngayon. So, makikita na natin. Ayos na. Ito yung mga nauna natin nilatagan kahapon. So, konti na lang mga kamusta, no? At nang makagawa na tayo ng cabinet. Okay, may install na natin kaagad yung cabinet. So, after lang na ito, bukas na bukas, pwede na natin salpak kaagad. At yun lang naman na yung inaantay natin, itong tiles natin. So, ito, abang natin para sa island to. Okay. So, naka-abang kaagad para magamit natin. Okay, so isang bagay ulit mga kamusta na ating share mga kamusta na para dun sa ating paggamit ng dry pack method. So tinatanong ng iba kung ano daw yung sukat ng ating mga bistay o kaya pang salandra kapag tayo ay gumagamit ng dry pack method. So kung napapansin nyo, nauna muna yung tubig bago yung semento. Tingnan nyo, basa na. Diba? May tubig na ho yan.
tapos nahuli yung semento natin. Yan talaga yung proseso natin. Ngayon naman, paano naman mga kamas kapag manipis at makapal yung ating paglalagyan na ng dry pack? So may dalawang uri tayo ng buhangin na ginagamit para sa pagbibistay natin. So dito sa portion na to, makikita nyo, ito makapal to, nasa 2 inches pa o kaya 5 cm mga kamusta, no? Pero pagdating na dito sa portion na to ay nasa 1/2 na lang. So 1/2 inch o kaya 1.5 inches. So ngayon, ano nga ba yung ginagamit naman na nating mortar pagdating dito? Kasi pagka yung ginagamit natin na meron siyang mga bato-bato o kaya naman tinatawag natin na 1/2 na sukat, ay hindi na ho siya naaangkop pagka dito na, pagka ganito na kanipis. So hindi niya na kayang i-absorb o kaya naman yung pagkako-compact natin eh masyado na mabilis yung pagtigas niya. Yung kumbaga kakapit kasi talagang matigas kung sakaling yung 1/2 pa lang yung ginagamit natin kapag manipis na. So dito pumapasok yung isang haluan natin na kung saan gumagamit na tayo ng 1/8 na bistay o kaya pang palitada. Meron tayong dalawa kasi dyan na ginagamit natin sa pagbistay natin. Meron tayo dito yung 1/8 kung saan ganito na siya kapino. Yan. So maliliit yung bato niya. Pero pagdating sa 1/2 mga kamusta, ito yung butas nung bistay natin. Ayan yun. So kung yung 1/2 na to, ang sukat nito mga kamusta, yung 2 inches up to pataas na. So yun yung kapal ng mortar na nilalagay natin kapag dry pack. Pero pagka nasa 1.5 inches mga kamusta, ay gumagamit na tayo ng 1/8 mga kamusta, no? So yun yung binibistay ng tropa ngayon. So kung 1/2 mga kamusta, ganito siya kalalaki yung bato niya. Ayun yun. So kasang-kasa dun sa may 1/2 na bistayan natin. So yun yung paraan natin mga kamusta. So yung dalawang uri ng buhangin na to, magagamit mo ito kung gaano kakapal at saka kung gaano kataas yung mortar o kaya yung haluan natin sa paglalagay ng dry pack mga kamusta sa mortar natin. Halos na sa 2.5 mga kamusta. Dating dito nasa 1.5. So kung makikita yung diferensya mga kamusta, napakalaki. Kaya tayo gumagamit ng dry pack sa pagtatiles, gawa nga nung ganito yung nagiging problema minsan ng mga flooring natin. So usually yung ginagamit natin para mas madali, para hindi na madoble trabaho. So yung cabinet naman natin, bali pibihay na lang yan. Okay. So tara, at pabali na tayo ng tropa at magpo-pour na rin. So dito na nga tayo. Ngayon nga magpapabali tayo kasi Wednesday pala. So Bali Day mga kamusta. Ayan o. Ito yung dahilan kung ba't tayo mataas magbayad ng tubig. Sibdo. Lead ni MD Sound. Tinahit 3,000 na bali. Tukar mo din nakakit na Ha? Ni Tagol, bumali ba ito? Pagbayad na paluwagan 3,000 ka noon. Sino pa? First sahog. Ako. Ayun, natapos na naman ng isang araw mga kamusta, no? Maraming salamat sa pagsama nyo sa amin. Ito yung araw na Bali Day pala, Wednesday mga kamusta. Ayan, tuwang-tuwa na sila, nakabali na silang lahat, oh. Ito lang nakasimangot. Ay. Okay, so maraming tao ang tropa kapag Wednesday, tapos syempre Saturday sa Uran. Hindi tayo nakapunta sa Salamagit, sa Lamot Tree natin kasi may anxiety yung misis ko. Biglaan kami nauwi mga kamusta. Kaya abangan nyo na lang, pupunta tayo dyan sa susunod na araw. Kasi bukas may mangyayaring moving up ng anak ko. So papalabas pa rin natin sa vlog yan. Ingat po kayo lahat. God bless everyone. Bye! Built to thrive, yeah.